Ito nga yung sinasabi natin na itong bagong fare matrix ng Grab, magiging malaking kawalan para sa inyo dahil paliliitin pa yung maliit nyo nangang kita. So just to educate us, kasi wala kaming idea kung paano kayo kumita, by commission ba yan? Kapag may nag-book sa inyo, ano itong sinasabi mong fare matrix? Pakipaliwanagan lang kami, John Jay. So, ang pinagkaiba po kasi ngayon, unlike po nung pre-pandemic, na noon ay commission-based, ngayon ay meron ng fare matrix na kung saan may sariling computation ang bayad sa rider at may sariling computation din ang ibinabayad ng customer. So, noong 2021 po, in-implement po nila yung fare matrix at ang naobserbahan po natin dito ay during the times na mataas ang demand o kaya malakas ang bagyo o for any reasons, nagkakaroon po ng surge rate. Oo. So, tinataasan po yung singil sa customer pero ang bayad po sa rider ay fixed pa rin. But this time, mas magiging malala siya dahil pabababain pa nila yung mga rates ng rider. So, ang problema po nito, parating na po yung bare months, ina-expect po natin na dadami yung surge rate at lalong pinapalala pa nito yung mga batch orders na kung saan pag pinagsama pa yung order, yung difference ng bayad ng customer at yung bayad sa rider, lahat po yun ay totally napupunta kay Grab. So ibig sabihin po, John Jay, kumbaga regardless na ngayon, sila kumikita kasi nga may surge rate, pero kayo, whether it's surge or ordinary, pareho lang at saka tataas ba yung rates, kumbaga yung percentage po ng ikakaltas po sa inyo? Paano po yun? Paano mangyayari? Bali, sa ngayon pong sistema, hindi na po tayo nagbe-base sa commission. So dahil naka-fix po, meron pong fare matrix na pinagbabatayan ng computation, yung discrepancy between the delivery fee, which is yung binabayad po ng customer, at yung fare matrix na natatanggap ng rider, ang discrepancy po, 100% na pupunta kay Grab. Okay, maybe you can explain para lang mas na-visualize ko. For example, dati-rate, kumikita kayo kunyari ng 500 regardless of the surge rate, pero ngayon po, magkano po ang mababawas? Paano po ipapatupad 'yan? Kung dati po ay kung ang delivery fee ay 59, ko-commission na si Grab ng 20%. Ngayon, kapag nag-charge si Grab ng 80 pesos sa customer, 45 pa rin na fixed ang sa rider sa base rate. So, ganun po siya nag-work. Ang gusto ko po sanang iparating din na nakikita natin na maraming problema. Hindi lang naman ito sa Grab, nakikita rin natin ito sa Foodpanda, sa Lalamove, yung iba pang apps. So, it's high time na ipasa na po natin yung freelance protection bill at mabigyan ng proteksyon ng ating mga gig workers. So, ang pananaw naman po natin dyan, regard the end of the day, ang mga gig workers na to ay manggagawa at anuman ang status nila, maging regular o freelance, dapat protektado sila sa kanilang mga batayang karapatan. Okay.